Ayan mga karos, good morning. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw nga po pala ng Martes ngayon, January 20. So, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project natin. Meron tayong tatlong ongoing project update ngayon. Naiikutan natin halos araw-araw po yan. So, natapos na natin yung isang project natin dito sa Phase 3. So, maraming salamat nga po pala uli kay Sir Joshua Soto. Yeah, God bless. So, mga hindi pa nakakapanood, ito po yung kanyang bahay. Medyo mahaba po yung ano niyan, medyo mahaba po yung video. Umabot po siya ng 40 minutes mahigit. Gawa ng kasama na po rin kasi yung mga punch list. Tapos sinamahan din tayo ni client owner habang gumagawa doon at tuluyan na natin na i-turn over sa kanya. Ayun mga karos, pag-usapan po natin kung meron ba talaga bang bayad ang ocular visit. So meron po kasi may mga nagtatanong. So pagka nagpapa-ocular, nagtataka sila kung may bayad ba o wala. So sa atin, ilang araw na po tayong sunod-sunod na nag-ocular. So nakikita nyo po sa mga previous vlog natin ng mga nakarang araw. So sasagutin natin sa last part ng ating video kung may bayad nga ba ang nagpapa-ocular. So samahan nyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po! Let's go! Tara! Ayan mga karos, umpisa na po tayo. Good morning, ang ganda na po ng weather natin. Ayan na. Magugulat kayo, lumaki yung aquarium mga karos. Ayan, kasi yung isdang inaalagaan natin, lalaki po siya ng mga ganito po, yung Oscar. Tapos yung isang aquarium, mapupunta po yun doon sa bahay nila, Mrs. Yan sa kabila. So inasikaso ko to nung araw po ng, araw po ng linggo, ng day off natin. Tapos may mga kasabay tayong ocular, araw ng linggo. Tapos ayan, sinet up na po natin yan. So yung nag-comment si Sir, tama po kayo, kapag masyado pong malakas yung oxygen, hindi rin po maganda po yun sa isda. Tapos ito po yung ating mga betta fish. Ayan o, betta fish. Ayan o. Bali, 4 na nga pala to. Nung unang naipakita ko sa video to, 3 lang sila. Ito, ganda, wow. May mga mas magaganda pa. Naghahanap ako ng puti. Ito, maganda rin tindig nito. Mahihain po sila. Mga mahihain. Bali mga karos, kakatapos na natin ng isang project kahapon sa bahay ni Sir Joshua. Yan, maraming salamat sa tiwala ni client. So hindi pa po kami nagtatapos sa ganun lang. So syempre, ituturin na rin po natin siyang isa sa mga nagiging kaibigan po natin. Yan, kapag may kailangan si Sir regarding sa bahay niya, ayan, nandito lang kami. Pag may mga back job, yan, nandito lang kami. Master Dindo, good morning. Good morning. Ayan, nagko-company po kami rito. Louie, morning. Yan na, may mga inayos tayo rito. Pero okay na yan. Op, yan. Okay, kasi yan naman may mga destinasyon naman yan. Yung pintura na lang kuya. Ayun. Yung dalawang pintura. Yan. Okay, thank you. Thank you. Wala si Bilog, daya ni Bilog. Si Louie, nandyan naman si Louie. Ito kuya, yung kartilya. Pwede na natin isamparon. Yeah, kartilya, sampa natin. Ito, maluwag na. Pinagtulungan na po namin nila Master Dindo. Yung mga basyo kasi, inaano po namin yan. Tinitingnan namin kung may laman pa na baka pwedeng magamit pa. Kartilya, sampa natin yun sa polo. Tapos ito nga po palang mga pinto na galing sa Anyana, hindi na po interesado sila client na kunin pa. So, ang kukunin lang yata nila doon yung lavatory at saka yung sa water closet. Pero itong mga to baka hindi na. Pati yung bakal nga doon. Yan na, pull out na po natin. Tapos yung mga balde, hindi po namin to tinatapon, nililinis lang namin para may ginagamit tayo once na nagbubuhos tayo ng slab. Medyo lumawag na yung bodega pero kailangan pang paluwagin pa. Okay, tara. Nasa Phase 3 tayo. Ayan, nasa Phase 3 Lumina Homes, ayan sa Tansa. Bali, good morning nga po pala sa mga client owner namin. Ayan, good morning. Ganda ng umaga natin ngayon. So update, may palitada na po to. Ayan, may palitada na po siya dyan. So sabi ko nga dun sa vlog, ayan, magpapaalam lang po tayo sa ating kapitbahay. Diba? Ricky, good morning Ricky. Good morning ba? Bilo, good morning. Ayan, ito yung ginagawa ni Ricky ngayon. So sa sa parang moldura, ganito po yung ginagawa namin. So palitada na lang po siya.
Tapos ito yung deco stone. So may siro na konti rito. Yan, madali na po yan. Tapos kahapon medyo naano lang po to, na-delay lang po yung pag-install nito dahil kailangan natin si Bilog dun sa finishing project natin na tinurn over. Tapos dito napalitadahan na rin ni Ricky to sa kabilang kapitbahay. Ang mangyayari nga pala rito mga karohos, kasi na-discuss ko nga, wala pong bubungtong part ng area na to. Itutuloy pa rin po namin yung pinaka-tubular framing dito sa gilid. Yung kagaya na igagawin po namin dito, ilalagay rin po namin dyan. Tapos yung parang magiging location yata ng condenser ng aircon ay dito po namin dadalhin. So dyan po siya mapupunta, pinaka-condenser. Kasi yung part po na yan, imagine niyo kung lalagyan natin ng condenser ng aircon yung wall na yan, tapos may tambayan pa rito, parang yung buga ng hangin ng nire-release ng aircon eh mapupunta dun sa ulo ng tao. So dito po natin siya ilalagay. Yung mga tubular natin nandito pa rin para po rito sa roofing process. So tinatapos lang po natin yung tiling dun sa taas. Magpapa na rin po tayo ron. Bibili tayo ng mga materyales at maglalagay tayo ng partition. Yun dito, pinakasikaso ko rin yung kulang sa palitada rito. Yan, siyempre sininsil po kasi yan para makuha natin yung klibe ng framing ng ating trusses. Yan, since industrial ceiling to, kaya kailangan maayos yung plastering dito. Poy, morning Poy. Good morning. Yan, update dito sa taas. So, pina-waterproofing na po natin yung pinaka-gilid. So, aside po dyan, dapat log may ano rin to. Naka-epoxy din yung labas bago ka mag-install ng tiles. Ano yan, labas at saka loob. Oo, labas loob. So, inuna niya to kasi mag-install na kasi siya ng tiles dito. Kukumpletuhin niya na. Tapos, ang gagawin ko naman, may purchase tayo rito. Bali, metal studs at saka mga hard deflex. Hindi yata natin nasulat yung ano, no? Yung dito yung makapal. Isama na ba natin? Kabilaan yan. Ilan yan? Dalawa? Dalawa, no? Kabilaan. May makapal din dito sa labas. Hindi. Dito lang pala yun. Isa. Okay, isama na natin. So, pagdating dito, meron tayong Python board na makapal. Yan dyan banda. So, kailangan natin yung hamba, yung metal studs, at saka yung 1/4 na Python board para po sa drywalls. So, ito na yung update dito. Pwede po, Koy. Yan na. Ayun sa ilalim ng hagdan. Yan, bali, ito yung ating mga Shera board. So, meron tayong makapal na rito, yung para sa gagamitin drywall doon sa TNB. Tapos the rest 1/4. Tapos meron tayo rito makapal po na metal studs. Yan, bumili na rin tayo ng stick wheel at saka yung ating mga block screw. Tapos ito para sa project nito sa phase 3. Yan, una na po natin nabili yan ng mga nakaraan pa. Okay, babalik po tayo sa aluminum phase 3. Tapos diretso na po tayo sa mga ibang ongoing project kapag naihatid po natin to. Tara! Siya nga pala, itong materyales na binili natin dito is nagkakahalaga ng 6,705 pesos. Yan, may discount na 70 yun. Dito na tayo. Ayan, binababa na mga materyales. So kung sakaling matatapos na yung doon, yung pinaka installation ng tiles sa second floor, yan na yung kasunod. Yan na Lahat ng bot? studs ng drywall. Lahat. Hindi. Ito lang muna. Tapos yung exhaust fan lang. Sige, baba muna natin to. Yan ang pagtulong-tulungan nyo kasi yan medyo sensitive. Yan. Dalawa-dalawa, kaya yan. Mas mahina yan pag isa eh. Dalawa. Mas maganda dalawa para matibay. Mababali yan eh. Po yung tatlong exhaust, pwede nyo munang ipasok sa loob. Yung kulay green yan, yung mga green, 3 box yan. Dito na po tayo sa Anyana Bel Air East Project. Yan, good morning nga po pala kila client owner, kila Ma'am Kat at saka kila Sir Ray. Yan, good morning. Tapos ito yung sitwasyon natin dito. Yun pinatag na naman po yun. So hindi na po sila masyadong umaabot dito kasi may tambak pa naman po kasi tayo eh. Yan na. Pero kapag medyo madami na talaga ito, schedule natin ang hakot pa ng back para medyo luminis na
Ang gusto ko kasi, lagi kong binabanggit, mas sobra pa sa isang sa isang truck para apaw, para sulit yung binabayad natin dun sa pahakot. Medyo kulang pa ko kasi to eh. Parang hindi na nga naman po yata ito madadagdagan kasi konting-konti na lang naman eh. Siguro, schedule na po natin. Okay, bali, nandito na nga po pala yung ating tatlong pintor. Nagsama-sama na po sila rito. Yan sa unang araw ni Master Dindo rito. Ayan si Master Dindo. Good morning. Good morning. Good morning! Good morning. So unang araw segregate ka agad. Kailangan to eh. Baka bukas Kuya Dindo lahat ng pwede pang maikalakal. Pero tama yan, ganyan nyo muna kasi may pang sapin yan eh. Nakatabi yung mga bakal, nandun, nakasako rin. Sige. So baka bukas mag-pull out na ako Kuya. Yes, sir. Bukas ako magpo-pull out. Bago ako magtrabaho, nanong muna sa loob. Sige. Yan naman dapat talaga eh, no? Pagdating pa lang ni Master Dindo, luwag agad. Alright. Pakibatay naman sila client dito. Hi, ma'am! Ma'am Kat and Sir Ray. Ma'am Kat! And Sir Ray! Ito na! Nandito na ako. Sabi mo, nandito na ako. Nandito na ako, ma'am! Alibi! Joke lang! Joke lang! Sila ma'am naman, lagi naman may dala-dala po dito yun. Ayun. Joke lang nga, ma'am, ha? Mahabol pa si kayo dito. Joke lang yun. Para may buhay lang yun natin. Yung vlog natin. Oh, yun, may nagsasalita doon. Ang sarap-sarap daw. Kaya Philip, morning! Kala ko hindi ka papasok eh, wala ka eh. Nagchat ako po sa kala ko, naiwanan na ako eh. Sige. Okay. Ingat ka dyan, kuya. Yan. Ito yung hagdanan na galing pa ng Riego de Dios yan. Yung hagdanan na yan. Hanggang ngayon na dala-dala pa rin natin. Kuya, pag magpipintura ka dyan, usapan natin. Magtatrapal ka dyan ha. Oo. Magtatrapal siya doon. Baka matalsikan. Yun linis ang luwag dito sa loob. Yun malinis. Malinis dito. Yan. Segregate. So, ayan, nag-segregate pala ang tropa. Kaya sana natin yan, basta nandyan si Master Dindo. Wala kang masasabi sa ano yan, sa galawan, sa trabaho. Maaasahan talaga yan. Ayan. So, dito, bali, pababa na pala si Louie. Simula ron. So, yung mga ganito pala, ito kasi nahuhuli naman yan, tama to. Kaso nga lang, para sa akin, mahirap po kasing kumuha ng ganitong klaseng gamit kapag dyan natin nilalagay. Mabigat po kasi yan, yung buwelo at puwersa ng tao. Pero kung yan ang diskarte nila, yan, mas maganda para sa akin yan, yung mga nandito lang. Pero yun nga, baka i-priority na kasi yung mga pader. So yung mga pader po dito, yung sa ceiling, kailangan mabilhan ko na po siya ng pan-top coat. Siguro baka bukas, mabibilhan ko na po yan. Pan-top coat. Parang ang kulay ng pintura nito mga ka-row house, kung ano yung nandito sa loob, yun din yung sa labas. Bali off-white, lahat po off-white. Pag puti, malakas maka-elegante. Ang puting pintura ay napakasimple pero napakalakas ng yan, dating kapag kapag lahat yan ay napinturahan na. Ayun, dinadali na pala ni Kuya Rigor yung mga hambo. Yun kakaroon na ng kulay. So asahan natin talagang dark yung color nito. Ayan, tingnan nyo rin. Ayun, halos magkapareha. Gawa ng yun ang gusto nila client. Louie, morning! Good morning! Morning. Yan. Si Adonis nandito rin. Kuya Rigor, good morning Kuya Rigor. Morning, boss. Yan, hi si Adonis. Morning Adonis. Good morning. Yan. So si Kuya Rigor, tinatanggal niya yung mga concealed. Papatayo pa ako ng ano eh. Kaya lagyan mo na lagayin to. Oo. Ha? Diskarte ka dyan. Baka mamaya mawalan tayo ng isang... Hindi, ilalagay ko sa ano yun, isang lata. O sige. May ano yan, may numbering kagaya dati. Sabi niya, 1, 2. Saan? Wala naman eh. Saan ba? Dito. Mababasa mo ba yan? Ikaw lang nakakabasa nito. Hindi, alam ni Boss Jojo yan. Komisado niya na yan. Oh, sige. Ayan. 1, 2, 1, 2. Kasi malaki. Tsaka pala, kanina bumili kayo materialis na? Sige. Ang binili nyo is yung flexible hose supply at saka angle valve. Wow! Ganda. Ganda na. Ayos
Ganda, ganda. Ang ano pala natin, diskarte natin ngayon, lahat ng mga accessories ng fixtures, materials, kabit na kagad. No, pakabit na kagad natin para nababawasan yung materials natin sa baba. Lumuluwag. Ito, kornisa. Naiikutan na. Boss, may dyan ako dun sa butenge. Jario, sige, magdadala ako bukas. Kalimutan ko rin. Naglinis kami kanina rin eh. Sino pa na may amba, pinapatuloy ko lang yan. Ah, sige. Kailan mo kailangan? Bukas na umaga. Ah, sige. Ano lang ito pinis nito ah? Yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin. Kuya Philip, ang puti na rito. Si Adonis, marami pa siyang gagawin dito. Papasinsil pa po natin lahat yan. Tapos sa tiles materials, meron na tayo niyan sa baba. Kung ano po yung tiles ng sukat ng tiles dito, yung pa rin naman 30 by 30. Tapos pagdating dito, bibilan pa po natin ng materials na na flashing. Ayan, magbibili tayo ng flashing dito. So lahat naman po ng bubong dito sa may carport hanggang dun sa pinakadulo, may touch up po yan. So ibig sabihin may retouching. Linis muna. Linis. Yan. Ito na yung kasunod ni Louie. Yan, ito na po yung kasunod na gagawin. So, yung lahat ng TNB rito, meron po siyang water heater. Halos kompleto. Kompleto sa setup. So, ang balak po nila client doon, parang may shower enclosure doon sa may master's bedroom. Hindi ko pala nasabi, si Master Jojo babalik pala rito. Ayan, may plywood pa naman po tayo. May isa pa. So, saktong-sakto. So, babalik siya rito dahil nagpapagawa si client doon ng additional para po sa may vanity. So, yun po yung magiging pinaka-counter and drawer. Ayan po. Na. Ayos. Ayan si Master Dindo. Kuya, hindi kasama sa mapipinturahan to, baka mapinturahan. Ano lang po siya, gabay lang talaga kasi ilang beses tayong akyat panahog sa taas eh. Oo, sige. Boss, pwede isa lang. Aling isa lang? ID. Oh. Isa lang nakita ko. Papapicture ka na lang. Picture na lang ako. Oh, yeah. Picture yan. Kahit yung tiga-apat lang. Wala akong ma-time na pa-picture. Doon, Sabi na ako na nakakadating. Doon sa meron doon. Meron doon. Sige mamaya pag-usapan natin. Kunin ko na to ha. Oh. Hindi, kunin ko na lang isa doon sa ano. Sa luma mo na lang, sa luma. Oh, sige. Bukas na ako mas mag-ano ha. Nang saya, requirements. Tanghali ka, o mata. Oo nga. Tanghali. Anong tao? Okay na po tayo rito. Kaya Dinda, paki-priority pala nito. Wala pang mga primer. At saka yun Sige. Ito yung priority muna. Baka mag-uulan-ulan. Yan, para tayo. Pero pakilinis muna ha. Sabi, usapan namin, linisin muna. Tanggalin yung kalawang. Lihain. Yan na muna unahin ko, boss. Yan na muna. Okay. Bukas schedule natin to. Pero konti pa lang kasi. Pero baka pwedeng hakutin yung iba. Yan schedule natin. Ayun si Kuya Philip. Meron. Isa yan sa mga lalagyan ni Adonis. Try na ako na mamaya eh. Lilipat na ako dito sa kabila. Sige. Ipaayos mo sa kanya yung dyan na yun, nakita mo? Hindi, yung sa likod mo. Hindi pantay. Yan, hawakan mo. Yan, paayos mo sa kanya mamaya ha. Sige. Patag na kaagad. Meron silang mabilis na pampatag po ng pampatag, pang cut ng damo. Bilis lang. Yung puno na to, ang ganda rin ng dating niya. Kaya pag pinipicturean ko tong bahay na to, sinasama ko yung puno. Di ba? Ayan, natingnan nyo. May disenyo. Pero lumago na kasi siya ng husto. Pero nung medyo konti pa lang yung dahon niya at maliliit pa, ang ganda tingnan. Hindi po yata pwedeng putulin yan eh. Ayun bawat meron Bawat bahay meron.
Mukhang hindi yata pwedeng patulin to. Yun na. Sana po yan eh. Gagamitin po sana yan kuya dito sa lababo. Sige, tsagayin niyo muna na ganyan lang. Ito, mabibigyan na ng kulay itong mga to. Dadaan na sa maraming masilya. Tapos ito ihahabol na lang po namin. So pwede naman pong ihabol na lang yan eh. Tapos sa end of January or first week ng February, nag-request na ako kay client na ipakabit na yung mga aircon para yung mga madadamage ng installer at mabubutasan, ma-retouch pa po namin. Yan. Ito na muna yung update dito sa project, sa Anyana Bel Air East project. Yan. Tatlo na yung pintor natin dito. Pag nagsama-sama yan, bibilis na po yan yung trabaho. Bilis na po siya. Kalat. Pwede pa itong basahan na to. Pwede pa rito to. Anong huli ng ano nito boss? May design din. More on black lahat. Lahat black. May perspective tayo dyan. Ando sa envelope kuya. Tingnan mo lahat doon. Black lahat yan. Tapos lahat ng pader, kung ano yung kulay sa loob, yun din sa labas. Isa lang. Boss, yung request namin ano boss? Latex. Sige. Asikasuhin ko na kaya ngayon. Kasi may mga Pisces bird yun. Asikasuhin ko na ngayon. Gusto mo? Sige. Yan, baka magpalit ako ng sasakyan. Isang galon lang. Isang balde o dalawang balde lang kasya dyan. Hindi, yung plat lang muna. Tapos yung pan top coat, kahit ipagpabukas ko para sabay-sabay. Dadaan kasi sa machine yung kuya eh. Sige. Ito sa Warm Zone Hardware. Bumili tayo ng isang balde ng flat latex B701. Yan boys yan. Yung paggagamitan po kasi niyan mga ka-Rohaus, kapag nag-spotting na po sila sa pader, yan na po yung ipang pa-primer nila. Pero yung unang mga binili po natin doon is yung Acrytex primer. Pero ang tendency kasi kapag Acrytex primer pa rin yung pinang primer natin, may tendency yung babakat po siya. So pag nag-top coat na, pag nakapag top coat tapos may spotting pa sa mga pader, yung spotting yun yung may mamasilyahan ka pa kasi may makikita ka pa mga konting kamot. Yun na po yung ipapahid na primer para sasabay na po siya sa latex paint ng ating top coat. Okay na yung isa, no? Okay na to boss. Kasya na yun sa lahat siguro. Spotting lang naman eh. Ayan. Para magkukulang na yung kornisa ni Adonis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na to. 6 7 8 10 11 12 13 14 mga 16 dito. 16. May dalawang toilet and bathroom pa. Mga 20 pa. Ang una ko yata biniling mga kornisa rito, inabot ako ng 35 pieces yata yun. 8 feet lang po kasi yung binili ko. Yan na 20 pieces. Kahit siguro mga mamayang alauna di-deliver ko rito, dadaling ko rito. Pala may trench drainage na. Yan na, nagawa na. Kuya, ang kalat dito sa loob. Baka bumara. Tanggalin mo na lang mamaya. Makalat dito sa loob. Ang dami. Tapos ipapasunod natin kay Adonis to. Yan, meron din dito. Yan. Makalat. Yan, para malinis. Baka bumara. Kasya naman pala. Kasya. Oo. Yeah, okay na po tayo rito. Bali, kasya naman po siya dito sa Avanza. Naalala ko nga nung bumibili tayo nito, dito ko lang din naman po siya nilalagay. Tinitiklop ko lang yung mga upuan sa likod hanggang dito sa harapan. So additional na 20 pieces. Yan, 5,280 pesos. Yan. Nung bumili ako ng mga kornisa, kumbaga parang tansya ko lang yon nung una. So ito, nung malapit na matapos, ito na yung pang final niya or yung pang saktong bilang. Tara. Ayan, nakabalik na tayo rito. Break time. Ayan, yan lang naman. Pagtulungan nyo na lang ho yan.
Walang ka-handle dito. Dami natin handle dito ano. Bumili na lang kayo. Bumili. Sige, sige. Okay na ko yan. Thank you ha. Salamat. Okay, time check. 12:30. 12:22 pala. 12:22. Yan, bago tayo umuwi ng Lumina, dapat may dala akong hamba para dun sa bagong project sa phase 3. Yan, kahit yung hamba lang. Bali, ang napili nating hamba rito is yung 80 by 210. Yan, pipick upin na rin natin. Kasyang-kasya naman dito yun eh. Tara. Thank you ha. Ayan, sakto. 1750. Tara. Okay, bumalik ulit tayo dito sa phase 3. Ayun na yung hamba oh. So yung common na nilalagay namin ay sa 70 cm lang, pero iyan na po kasi yung pinaka hallway pag akit dito sa sa hagdanan. Okay, ayan na siya. Ang ikakabit natin dito sa 80 by 210. Yan na. Tapos si Epoy, inuumpisa na yung paglalagay ng epoxy rito sa gilid. Yan, para sigurado. Hindi ho kasi ganun kababa yung slope ng ating slab. So umangat lang to nang dahil sa tiles. Siyempre magta-tiles pa po dyan para hindi naman po sila magpantay. Make sure na hindi papasok yung tubig pa-load dito. Ang para pulido, diba? Kamusta ang deco stone? Yun, ganda. Nice. Pati dito, Rick, no? Oo, lalagyan ko. Lahat yan. Tapos yung poste, ganyan lang kasimple yan. Ayan mga ka-Rohouse, bali nakapag pananghalian na tayo. Kakatapos na natin at galing sa break time. So ito, papunta tayo ng Tansa Garden Premier project gamit ang ating electric bike. Yan, dito natin pag-uusapan yung tungkol po doon sa kung may bayad nga po ba ang nagpapa-ocular visit. Okay, bali pag-uusapan po muna natin lahat ng aking mga nalalaman at experience. Nung nag-uumpisa pa lang po ako, sa renovation, meron lang po akong iilan mga tao, siguro mga 4 lang kami. Ang kaya lang namin gawin noon is gumawa po ng partition, magpintura, electrical, plumbing, installation ng tiles. Pero hindi pa kami nakakagawa ng mga extension noon sa bakod kasi kulang pa kami sa mga skilled worker. So more on installation lang yung hawak namin. Tapos wala rin kaming finishing carpentry. Nung naghahanap ako sa mga post sa social media, sa Facebook, na kung sino po yung mga nagpo-post na gumagawa ng mga modular cabinet, may ilang mga contractor akong nakilala at ilan din sa mga engineer na nakilala ko. So sample, meron ako ditong naging project sa Lumina Home sa may phase 1. Naghahanap ako nagagawa ng design ng mga kitchen cabinet sa ilalim ng stairs, tapos mga closet, at saka gahanap din ako yung gumagawa ng full cabinet or cabinet maker para sa mga walk-in closet. So ang usapan namin noon, kapag natuloy yung project, wala na po silang sisingilin sa akin para sa ocular. Kasama na doon yung pagbibigay na rin po ng quotation. Pero kapag sakaling hindi po natuloy at nag-back out tayo, magbabayad po ako sa kanila ng 400. Bali yung contractor na yon ay nanggaling po sa Silang. Siyempre isipin din po natin na sasadyain po tayo nila galing Silang papunta rito. Magkukonsumo rin po sila ng gasolina. Kaya siyempre naintindihan naman natin dapat may bayad. At meron din po akong ilan sa mga nakilala ko na talagang bibigyan kanila ng proper quotation, may sukat, may drawing, pero medyo mataas na yung kanilang hinihinging ocular fee. So sa ocular fee naman po kasi, meron po kasing tinatawag na site visit lang na hindi po sila masyadong magtatagal. At meron din naman pong tinatawag na parang halos marami ka na nakuhang idea sa kanila. Ang ilan po kasi sa mga binabayaran natin sa kanila is yung pinaka-skilled nila. So syempre, mahabang panahon na pag-aaral yan. Kaya kahit na nagtatanong ka lang, nagpapa-site visit ka, nagpapa-ocular ka, yung iba naniningil po talaga. Lalong-lalo na sa mga meron na pong narating. At saka yung mga professional na
So syempre, ubos oras din po yan kapag medyo maraming pinapagawang trabaho, maraming tanong si client. Syempre, nagte-take din po sila ng time. At saka syempre, yun nga, nagkakaroon din po sila ng transpo. So again, kung ako ang tatanungin nyo, meron po ilan talaga sa mga construction services, construction industry and company na naniningil po talaga sa ocular fee pa lang. Pero hindi ako sigurado kung magkano po ang sinisingil ng iba. Okay, tungkol naman po sa atin. So tayo po ay hindi naniningil ng ocular fee. Wala po tayong pinababayaran na kahit na magkanong halaga. At alam naman po yan lahat ng ating mga napuntahan. Pero para sa akin, kapag masyado nang malayo yung lugar, talagang hindi ko na po talaga tinatanggap dahil hindi naman po kaya. Kahit po sa ocular, kapag sobrang layo na, ay hindi na rin naman po natin pinauunlakan yung gusto mo pa ocular. So para sa akin, simple lang naman po ang ocular and site visit. Puntahan niyo po yung unit para makita mo kung talagang maayos yung unit, ano yung condition, yung lugar, kung meron po ba tayong space for stockpile, paano yung hauling natin. Isa yan sa mga pinag-aaralan. Isa pa, kung ang lupa maganda, yung area maganda, hindi pa ba masikip. At syempre tinitingnan din po dyan kung ano-ano pa po ba yung mga dapat gawin bago mag-undergo na renovation. Ang ginagawa ko pong diskarte, kaya kahit hindi naman po tayo magpabayad, once na meron nagpapa-ocular dun sa malapit sa mga project namin, minsan isinasabay ko na lang po. Kapag nag-update ako dito sa Anyana, meron ako naging ocular dito sa Tres Verde Rosa, ayan, syempre malapit lang naman po yung distansya at hindi naman po sadyain yung lugar. At syempre hindi naman po nakakaabala yung ating nagpapa-ocular sa mga nagiging ongoing project natin. Wala na pong dahilan para magpabayad pa. Ang ginagawa ko na lang po sa mga kliyente na nagpapa-quotation, syempre hindi naman po yung ganun kabilis mag-quotation. Kailangan makuha ko rin talaga yung buong detalye ng kanilang pinagagawa. Ang ginagawa ko na lang po para hindi rush, pinaghihintay ko na lang po yung aking mga na-ocular ng 1 week. At doon po tayo magpapasa ng mga quotation. Syempre, kompleto yon, tsaka sa detalye at kung magkano yung sisingilin natin sa kanila doon sa pina-ocular nila na project. Minsan, nagbabago po ang quotation. Minsan, more or less, dahil pagdating po sa plano, naiiba na po yan kapag halimbawa lumabas na yung plano. Lalo-lalo na po sa mga finishing, naiiba na rin po yung quotation kapag meron mga pinadadagdag pa. Noong mga nakaraang araw mga karos, nakita nyo ako na nag-ocular ako sa iba't ibang lugar. Tapos yung ibang mga nagpa-ocular may dalang pasalubong. So bali, kusang loob po ng mga nagpa-ocular na magbigay po ng pasalubong sa atin. So wala po kaming mga pinag-usapan na kung meron ba silang iaabot or ibabayad. Ayan mga karos, sana nakapagbigay po ako ng idea sa ating mga viewers. So sana mga karos, meron po kayong natutunan. Bali disclaimer lang mga karos, hindi ko man siguro na ipaliwanag pa ang lahat, pero at least nakapagbigay tayo ng idea. Ayan, doon sa mga nag-message sa akin, ayan po yung sagot. Sana meron mo kayo natutunan. So dito na tayo sa Tansar Garden, Premier Phase 5. Konting update ako dito. Let's go! Tara! Ayan, dito na tayo sa Tansar Garden. Bali uwian na, nag-meeting lang kami nila client. Ayan, magandang hapon sa ating mga kasama. Ayan, so habol lang, habol. So marami tayong i-discuss dito sa mga susunod na araw. Ayan sila client owner. So ito na yung poste, ang ganda-ganda na. Tapos bigyan ko nga pala kayo ng idea. Pero iba-vlog ko na lang sa mga susunod i-content natin. Ito is second batch na ng buhangin namin. Naubos na yung isang dump truck. Tapos yun nandun sa likod ng kotse, yun yung first batch ng pinadagdag natin na buhangin. Yan, uwian na po. Yan, inaayos na yung mga ano rito, mga kanto. Ayos na yan. Yan sila Master Jojo. Tapos ito, titibagin na lang po to. Then magkakaroon na lang po ng additional na sintada rito. Yan, papantay po siya. Bar counter, yan, magkakaroon tayo rito ng bar counter. Sa taas. Ito yung sa taas.
Yan, bali yung vlog ko ngayon para na lang sa viewers kasi nagpunta na sila client kanina. So ito yung partition pa natin dito. Bali, gawa na po ito sa tubular. Matibay, no? Matibay. So bali, tubular na tayo pero every 30 cm pa rin yung kinuha natin. So ang isang purpose nito, matibay na yung roof floors natin dyan sa taas. Mas lalong tumibay para dito. Hallway, hagdanan, packet. Yan. Isa sa mga napag-usapan namin yung tungkol sa roofing. So ito automatic magpapalagay sila dyan. Additional. Tapos yun dito sa balcony. Parang gusto nila magkaroon ng bubong dito. Yan. At saka priority rin yun dito sa garahe. Okay. Yan lang po muna yung update dito sa Tansa Garden Premier Project. Ayan na. May ceiling framing na rin po dito. Bali mga karos, uwian na po. Ayan, sana hindi tayo abutan ng ulan. Ayan yung langit to. Mukhang uulan. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless. Tapaalam po muna. Opya. Let's go. Tara. Uy, huwag kang uulan. Happy birthday nga pala kay Ma'am Mercy. Ma'am, happy birthday po. Maraming salamat po sa pag-invite. Salamat po. Kaya kasama natin yung ibang tropa rito, tsaka sila Mrs. Tsaka kay Sir Hello po. Ayun. Para sa tropa daw to, yung cake. Para po sa inyo, Yan. merienda niyo po. Or kahit Yan, ano ah. pa po yan, anong araw siya. Kakaiba si Ma'am, no? Siya nga ay may birthday, nabibigyan ng cake, siya pa nagbibigay, no? Thank you po. At Ma'am, happy saka, birthday talaga, ha? Team, mag-iingat po kayo. Yes, Lagi. salamat. God bless at saka more blessing pa. Yung payo ni, Louie ni Ma'am. Oh, ikinig ka kay Ma'am. Alala daw ba yun Yan, happy birthday po uli kay Ma'am Mercy. Ayan yung bahay na ginawa namin. Mahigit 1 taon na po simula nung na-turn over po namin.